Magandang buhay mga paps. Ito po yung Ficus Vigorens na bonsai ko So minsan kaya po napapagkama lang itong red balete. Kaya dahil po dyan puro pula ang kanyang talbos. Ayan mga paps, pag bagong sibol ang kanyang mga talbos. Yan, pula po So yan ang kagandahan sa Ficus Vigorens. Ayan po, kusa po yung nagdi-defoliate mga paps, tapos magbibigay ng mga panibagong talbos. Especially mga ganitong buwan, mga March o anytime in summer mga paps. Ito pa yung isa mga paps, papalabas na rin yung kanyang mga bagong sibol. Hindi ko po ito dinefoliate mga paps, kusa po siyang nag-defoliate. Yan, makikita nyo. Tapos meron na rin po siyang bunga. Yan naglalabasan ng mga bagong sibol niya. Minsan ay napapagkamalan din ito mga paps red balete dahil nga dyan sa kanyang sibol na pula pag bagong sibol. Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ito na naman po ako mga paps sa harap nyo at mag-share dito sa YouTube ng panibagong video tungkol sa pagbobonsai. Ito mga paps na sa harap nyo ay bonsai material na Ficus Vigorens. So masasabi ko mga paps na halos buo na itong itong material na to mga paps. Halos kompleto na yung kanyang branches at kailangan na lang ng kumbaga finishing So ito mga paps ay Ficus Vigorens. Yan, twin trunk na Ficus Vigorens. So bago tayo mga paps magpatuloy, papakita ko muna sa inyo mga paps yung isang real life size na puno na although magkaibang variety pero halos parehas yung itsura niya mga paps twin trunk. So ito nga mga paps, at palabas tayo dito sa bahay para tingnan itong isa sa mga inspirasyon itong ginagawa kong twin trunk na bonsai. So ayan nga po mga paps, yan ay isang twin trunk na real life size na puno So ayan, isang trunk at ito yung pangalawa. So ganyan po ang ginagawa ko. So ayan po mga paps, at balik nga po tayo rito sa aking Ficus Vigorens. So ayan, papakita ko po sa inyo ng buo. Ito nga po pala yung front nya. Then ito yung back. So ang kagandahan mga paps sa material na to, pag bagong sibol po yung kanyang mga dahon, mga bagong shoots pa, mura pa yung mga dahon, mga bagong sibol nga po, nagiging pula po yung kanyang dahon, parehas po, almost parehas ng Ficus consina, kaya minsan po ay napagkakamalan na itong red balete. Tulad po nung pinakita ko sa umpisa ng video na to, pulang pula po ang kanyang bagong sibol na dahon So tara mga paps, at samahan nyo ko na i-workshop ito. Sa pagkakataong ito mga paps ay magdi-defoliate muna ako ng mga dahon mga paps para makita ko yung structure ng buo makita ko ng malinis. So usually hindi po ako masyadong nagdi-defoliate pagka nagwo-workshop ng aking mga bonsai material. Bihira ako mag-defoliate mga paps, pero sa pagkakataong ito i-defoliate ko muna para makita ko, at saka gusto ko rin mga paps na lumabas yung mga bagong sibol niya, lumabas yung pula tulad nga nung pinakita ko sa umpisa ng video na to. Kaya gagawin ko ay magdi-defoliate muna ako. So ayan po mga paps, at defoliate ko na nga lahat. Bali may iniwan po ako niyan. Makikita niyo yung mga naiwan na dahon.
Hindi ko na po tinanggal kasi puputulan ko rin naman yung branches ano, pagdating po doon sa branch selection at pruning. So ayan na po mga paps, susunod po na gagawin ko ay yun na nga, tulad ng sabi ko, branch selection at pruning, kasi meron pong mga branches na wala sa kanilang mga hindi kailangang branches, at yung mga branches din na sobrang hahaba na, para po magkaroon ng tapering. So tara mga paps, proceed tayo doon. So ayan mga paps ano, so sana po ay nakikita nyo ano, at malinaw yung, sana malinaw yung ating camera no, kuha na ang ating camera para malinaw din yung explanation ano mga paps. So mga paps, tulad nito, una-una puputulin ko muna yung mga pinagputulan na nauna. So para mas malinis, tatanggalin ko muna yan lahat. So ito nga pala mga paps, itong material na to ay kusa po itong nagde-defoliate mga paps ano. Baka pagka ganitong material po yung gamit nyo, magulat po kayo pag mga buwan ng March or April, baka magulat po kayo at matakot po kayo mga paps na naubos yung dahon nila. Akala nyo po ay patay na. So may time po talaga na nagde-defoliate siya ng kusa at nagpapalit ng mga dahon. So ganyan po ang karakteristik nito mga paps. Kaya wag po kayong mag-alala, minsan mapansin nyo na naubos po bigla yung dahon nila ano. So ganyan po talaga ito. Kahit hindi po kayo mag-defoliate, kusa pong nagpapalit ito ng dahon. So ayan mga paps ano, bago nga pala tayo magpatuloy, nakalimutan ko, tatanggalin ko na muna itong mga previous wire na sa tingin ko ay hindi na po kailangan, kasi sa tingin ko naman ay stable na yung mga branches. Medyo nakabaon na kasi, para naman makabuelo na yung mga branches sa pagpapalaki. Ayan na, tatanggalin ko muna. At magwa-wire na rin ako mamaya ng mga branches na kailangan pang i-wire. So, pero sa tingin ko ay minimal na lang yung kailangan ko pang i-wire dito mga paps. So ayan po mga paps, at natanggal ko na yung mga branches na sa tingin ko ay kailangang tanggalin. So madadako na po ako mga paps doon sa pruning. So lahat po, halos lahat ay puputulan ko mga paps ano, para gumawa siya ng panibagong shoots. Almost lahat mga paps ano, pero may mga iiwanan pa rin. Ayan, pruning muna. Maganda mga paps kasi pag pinoproning, kasi magpo-produce po siya ng mga panibagong shoots. Sabay-sabay po sila ano. Saka maganda rin yung pinoprune para sa magandang tapering. Pagdating dito mga paps, ito po kung napapansin nyo yan, pataas po yung kanyang branch na ito, itong isang branch. So pangit po yung ganon, hindi rin siya pwedeng i-wire kasi magkakaroon ng bukol, parang bukol dyan. So hindi ko po gusto yung mga ganong position ng branches. So kailangan, so tatanggalin ko po ito ng buo mga paps, itong papunta sa taas na yan. So, yan yung mga branches, tulad po ng mga ganyang branches yung kailangan kong tanggalin. Yung ibang branches ay pruning na lang po, dahil sobrang haba na. Ito naman hindi ko na rin to, hindi ko tatanggalin, ipoprune ko lang kasi nasa side naman siya, hindi naman dito sa ibabaw tumubo.
Tulad po nito mga paps. Ito. Kung nakikita nyo po itong branch na yan, meron pong nandito sa ibabaw tumubo. So kailangan kong tanggalin yan. Hindi na po rin, hindi, kahit pa i-wire po ay hindi naman maganda, no? Ito rin po, kung mapapansin nyo ito mga paps, meron siyang multiple branches sa isang spot. So tatanggalin ko itong nasa ibabaw. Di bali na itong nasa ilalim, iiwanan ko para mag-fill nitong part na to na halaw, ano. Tatanggalin ko po yung pinakaibabaw. Ganon din dito sa apex, babawasan ko itong leader nya. At itong isang branch na to, i-wire ko na lang mga paps ng konti, o kahit hindi na siguro i-wire pag pre-noon natin yan. Ayan. So ayan na po ang itsura niya mga paps. So sa tingin ko ay hindi na kailangang i-wire mga paps. So pagkatapos nga mga paps nitong ginawa ko na pruning, may plano ko pa sanang i-wire yung ibang branches na mga sa tingin ko ay kailangang i-wire, pero nung matapos mga paps ay mukhang hindi na kailangan, ano. So maghihintay na lang ako na may mga tumubo ulit. Ayan. Para mapagdesisyonan ko kung kailangan nga ba talagang i-wire ulit. So ayan mga paps, kitang-kita na yung structure ng branches at sa tingin ko ay buo na talaga ito mga paps, buong buo na. Ayan. So tingnan po natin ang malapitan. So ayan na po ang itsura niya mga paps. Ayan po yung front. Ayan po pag inikot, ito yung side, ito yung back. Ayan, balik po sa front. So buong buo na siya mga paps. Buong buo na twin trunk. So kailangan na lang ng magandang pot at pwede na po siyang i-display. Mga paps, yun lamang po sa sa araw na to, sa video na to. Hanggang dito na lang muna. Sana po ay nag-enjoy kayo at sana po ay meron kayong natutunan muli. At doon po sa mga laging sumusuporta sa aking channel, sa muli po ay nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagsuporta. Sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong suporta na ibibigay sa channel na to. Doon naman po sa mga bago pa lamang, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe para maging updated po kayo, ano, sa mga susunod pa na video at mga updates itong mga bonsai material na ina-upload ko sa YouTube, sa mga video na ina-upload ko sa YouTube. So click nyo na rin mga paps yung notification bell at share nyo na rin para makarating po doon sa mga nagnanais pang matutong mag-bonsai na katulad ko. So yun lamang po mga paps, once again magandang buhay at happy bonsai.